Paano kung hindi ka talaga malas, kundi hinihintay lang ng universo ang tamang sandali? Paano kung ang mga tahimik mong dasal, ang mga gabi ng puyat, at ang mga pangarap na halos mo nang bitawan, ay lahat nagsisilbing daan patungo rito? Sa Mayo 2025, isang bihirang pangyayari ang magaganap. Hindi lang basta nagsasama-sama ang mga bituin. Tumatawag sila sa 5 partikular na zodiac sign, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa banal na pagpili. Ang mga signos na ito ay hindi basta makakatagpo ng swerte. Sila mismo ang pipiliin nito. At kapag dumating ang enerhiyang parang jackpot, magbabago ang takbo ng buhay nila magpakailanman. Ang tanong, ang zodiac sign mo ba ang isa sa mga pinili? Minsan sa isang buhay, may lihim na pintong binubuksan ng universo. Isang daang diretso patungo sa kasaganaan, tagumpay, at biglaang yaman. Pero hindi para sa lahat ang pintong iyon. Sa Mayo 2025, may pambihirang pagkakahanay sa kalangitan na bihirang makita ng mga astrologer. Isang jackpot vortex na pinapagana ni na Jupiter, Venus, at Pluto ang nabubuo. At 5 zodiac sign lang ang nakatayo mismo sa harap nito. Hindi lang basta masuwerte ang mga sign na ito. Sila ang mga taong tahimik na nagtiis, patuloy na naniwala, at nanatiling nakahanay kahit pabor sa iba ang mga pagkakataon. Hindi sila ginagantimpalaan dahil sa tsamba, sila ay pinili ayon sa tadhana. Sa makabagbag damdaming paglalakbay na ito, ibubunyag natin kung sino-sino ang 5 zodiac sign na ito, ano-anong senyales na ang posibleng nararanasan mo ngayon, at paano ka makapaghahanda sa paparating na pagbabago. Kung pakiramdam mo ay may malaking bagay na malapit ng mangyari, hindi ka nagkakamali. Panahon na para malaman kung isa ka sa mga pinili. 3. Ang kosmikong paghahanda. Bakit napakalakas ng Mayo 2025? Ang langit ay palaging may mga lihim na ibinubulong para sa mga marunong makinig. Noong sinaunang panahon, tinitingala ng mga sibilisasyon ang mga bituin upang humingi ng gabay para sa mga senyales ng digmaan, pag-ibig at kayamanan. At ngayon, sa kalagitnaan ng Mayo 2025, muling nagpapadala ng mensahe ang kalangitan. Ngunit sa pagkakataong ito, malakas ang sigaw, makapangyarihan, at ang mensahe nito ay tungkol sa kayamanan. Ang mga astrologer sa buong mundo ay abala sa pag-aaral ng isang bihirang planetary alignment na kinabibilangan ng 3 makapangyarihang planeta, sina Jupiter, Venus, at Pluto. Kapag ang mga planetang ito ay nagkakabit sa partikular na paraan, hindi lang damdamin ang naaapektuhan, kundi pati ang kapalaran. Heto ang paliwanag: Jupiter, ang planeta ng paglawak at swerte, ay pumapasok sa isang posisyon na nagpapalakas ng mga oportunidad sa pera sa paraang hindi pa nakita noon. Hindi lang ito nagbibigay ng swerte, pinapalawak nito ang epekto ng swerte. Venus, ang tagapamahala ng kagandahan at halaga, ay nagbubukas ng mga pintuan patungkol sa self-worth, pera, at karangyaan. Saan bang aspeto pumasok si Venus? Umaani ng kasaganahan. Pluto, na madalas katakutan dahil sa tindi nito, ay planeta ng pagbabago at muling pagsilang. Binabasag nito ang mga bagay na wala ng silbi at binubuo muli ang bago mula sa mga guho. Ngunit kapag nakipagsanib ito kina Jupiter at Venus, ang pagkawasak ay nagiging daan para sa isang napakalaking biyaya. Kapag nagsama-sama ang tatlong ito, binubuo nila ang tinatawag ng mga astrologer na jackpot portal. Isang pansamantalang pero makapangyarihang bintana ng panahon kung kailan ang napakalaking kayamanan ay nagiging abot kamay ng mga taong nakaayon sa enerhiya nito. Ngunit hindi lahat ng zodiac sign ay handang tumanggap nito. Dahil ang kosmikong enerhiya ay hindi basta-bastang namimigay. Tumutugon ito sa kahandaan. Tanging ang mga taong nagtrabaho sa kanilang kalooban, ang mga nanatiling matiyaga, patuloy na naniwala, at hindi bumitaw sa pangarap kahit sa gitna ng pagsubok, lamang ang makakapasok sa vortex na ito. Ito ang dahilan kung bakit 5 lang ang zodiac sign na nasa gitna ng enerhiyang ito. Matagal na pala silang inihahanda, hindi nila alam, para sa sandaling ito. Ang kanilang emosyonal na paglago,
espiritual na pagbabago, at mga pagsubok sa buhay ay hindi basta nangyari. Ito'y mga pagsubok. Inihahanda sila para sa kung anong darating. At ngayon, malapit na ang gantimpala. Sa susunod na bahagi, susuriin natin ang mga senyales na ipinapadala na ng universo sa 5 napiling zodiac sign. Mga pahiwatig, mga panaginip, mga kakaibang pangyayari. Hindi ito mga aksidente, ito ay kumpirmasyon. Ika-4 na pinipili na ang mga tanda. Bago dumating ang biyaya, may mga bulong muna ang universo. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nagpapadala ng kidlat o magarbong anunsyo. Sa halip, dahan-dahan nitong kinikilala ka sa mga sandaling maaaring inaakala mong simpleng pagkakataon lamang. Pero kung naging mapagmatsyag ka nitong mga nakaraang araw, malamang ay naramdaman mo na ang pagbabago. Yung kakaibang katahimikan bago dumating ang isang malaking pangyayari. Para sa 5 napiling zodiac sign, nagsimula na ang mga senyales ng pagpili. Napapansin mo bang nagigising ka sa parehong oras tuwing gabi, lalo na bandang alas 3:33 o alas 4:44 ng madaling araw? Hindi yan insomnia. Isa yan sa mga espiritual na topic ng universo. Nakita mo na ba ang mga angel numbers gaya ng isang isa-isa o 888 sa mga random na lugar, resibo, plaka ng sasakyan, digital na orasan? Hindi yan mga error, yan ay mga mensahe. Nagkaroon ka ba ng malinaw na panaginip kung saan nakakakita ka ng pera, nananalo sa lottery o nakakadiskubre ng kayamanan? May bigla bang nagbayad ng utang na halos nakalimutan mo na? O kaya naman ay may kakaibang pakiramdam ka na may malapit ng mangyari kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga palatandaan na ikaw ay isa sa mga pinipili. Inaayos ng universo ang iyong enerhiya upang tumugma sa biyayang paparating, ang biyayang parang jackpot. At sa susunod na bahagi, ibubunyag natin kung sino-sino sa 12 zodiac sign ang 5 nakatayo mismo sa gitna ng makapangyarihang enerhiya na ito. Aries, ang matapang na mananampalatayang isang panganib lang ang nagbago ng lahat. Laging sinabihan si Aries na siya ay sobra. Sobrang mapusok, sobrang pabigla-bigla, sobrang mabilis. Pero ang nakita ng mundo bilang pagiging padalos-dalos ay kinilala ng universo bilang tapang. Sa mga tahimik na taon ng pagsubok, sinubok si Aries, hindi sa pamamagitan ng apoy, kundi sa pagtitiis. Pakiramdam nila'y parang apoy sa loob ng isang garapong salamin, nagniningas, ngunit nakakulong, hanggang sa dumating ang Mayo 2025. Isang matagal ng pangarap ang muling bumalik, maaaring ideya sa negosyo na iniwan na nila noon, o malikhaing hilig na minsang nagpasaya sa kanila, o simpleng tiket sa loto na binili lang dahil sa kutob. Sumunod si Aries sa tawag ng damdamin, hindi dahil lohikal ito, kundi dahil malakas ang pakiramdam nila. At nang nagsabing oo si Aries sa liwanag sa loob nila, sumagot ang universo. Bumukas ang mga pinto, dumating ang mga pagkakataon. Ang isang matapang na hakbang nila ang naging domino na gumiba sa lahat ng harang sa pagitan nila at kasaganaan. Ngayong Mayo, hindi lang masuwerte si Aries, nakaayon sila. Ang apoy nila'y hindi nauubos. Ito ang nagsisilbing ilaw sa daan patungo sa kayamanan. Gemini, ang tagapagsalita na nakahanap ng yaman sa kanyang mga salita taglay ni Gemini ang isang natatanging regalo, ang kapangyarihang kumonekta, manghikayat at pukawin ang damdamin gamit lamang ang mga salita. Pero nitong mga nakaraang taon, tila hindi napapansin ang regalong iyon. Kahit gaano sila kagaling, tila hindi sila kinikilala, ngunit hindi sila kinalimutan ng mga bituin. Sa Mayo 2025, isang hindi inaasahang pagkikita, post online o usapan sa isang estranghero ang nagbukas ng malaking pagkakataon. Maaring maging viral sila. Maaring ang simpleng ideya ay sumabog. O isang tao ang biglang tumawag at nagsabing, "Alam ko ang halaga mo."
Hindi hinahabol ni Gemini ang swerte, binibigkas nila ito. Ang kanilang mga salita kapag nakaangkla sa layunin ay may kakayahang buksan ang mga pintuan ng kayamanan. Ang pagbabagong ito sa kalangitan ay gantimpala hindi lang sa kung ano ang sinabi nila, kundi sa kung paano sila patuloy na nagsalita ng katotohanan kahit hindi sila pinakinggan ng mundo. Ngayon, nakikinig na ang mundo at umaangat si Gemini. Libra, ang tagabigay na sa wakas, ay tumanggap ng ganti tahimik na tagasuporta si Libra. Laging nariyan para sa iba, nagbibigay ng pagmamahal, nagdadala ng kapayapaan at nagbubuo ng pagkakawatak-watak. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na katauhan ay may pusong nananalangin din para sa sarili niyang himala. Sa loob ng maraming taon, ibinuhos ni Libra ang lahat sa iba, halos walang natira para sa sarili, pero ang universo nagbibilang. Ngayong Mayo 2025, sa wakas ay nabalanse ang karma. Ang mga ibinigay ni Libra ay bumalik, hindi basta bumalik, kundi tinalo pa ang inaasahan. Maaring ito'y pamana, bigla ang regalong pinansyal o oportunidad na basta na lang lumapag sa kanyang harapan. Hindi niya kailangang habulin ito, kusang dumadaloy ito sa kanya. Ito ang batas ng divine return. Ang kabutihan ni Libra ay hindi kahinaan, ito'y isang puhunan. At ngayon binabayaran ito ng universo. Ang timbangan ay tumagilid, hindi dahil humingi si Libra, kundi dahil karapat-dapat siya. Tahimik ang pag-ikot ng spotlight at sa wakas, si Libra ay tumatanggap. Capricorn, ang tahimik na manggagawang ginantimpalaan ng pananahimik. Si Capricorn ay bihirang magreklamo. Habang ang iba'y pangarap ng pangarap, siya'y patuloy sa paggawa, hakbang-hakbang, tahimik ngunit matatag. Alam ni Capricorn ang hirap. Naranasan niya ang pagkabigo sa katahimikan. Ngunit walang nakakita sa mga madaling araw, mga gabing walang tulog, at mga sakripisyong inalay niya para sa hinaharap na hindi niya tiyak hanggang sa dumating ang sandali. Sa Mayo 2025, may pintong bumukas. Maaring may na-close na deal. May investment na matagal nang nakalimutan pero biglang nagbunga. O isang proyekto ang sumabog sa tagumpay. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, baka sa numero ng lottery siya'y biglang nanalo. Ngunit kahit ganoon, hindi tatawagin ni Capricorn na swerte ito. Dahil alam niya, pinaghirapan niya ito. Hindi ito bigla ang tagumpay. Ito ay pagkilalang huli lang dumating. Matagal siyang pinagmasdan ng universo. At ngayon, ibinibigay na ang gantimpala, mahaba ang pag-akyat, pero ang tanawin sa tuktok, mas maganda pa sa lahat ng kanyang inakala. Dumating na ang panahon ni Capricorn at sumusunod sa kanya ang kayamanan. Pisces, ang mananaginip na inakay ng intuition. Patungo sa kayamanan, si Pisces ay likas na malalim. Habang ang iba ay naghahanap ng lohika, si Pisces ay sumasabay sa mahika. Ang kanyang intuition ang naging gabay niya sa mga unos, kahit walang ibang naniniwala sa kanyang pangitain. Para bang matagal siyang nakalutang sa pagitan ng panaginip at realidad, hindi makalapat ang mga paa sa lupa. Ngunit sa likod ng lahat, ginagabayan na pala siya ng universo. Sa Mayo 2025, biglang nag-click ang lahat. Isang kakaibang kutob ang naging daan sa tamang lugar, tamang tao o tamang desisyon. At dito niya nahanap ang yaman sa paraang hindi inaasahan. Hindi pinipilit ni Pisces ang biyaya. Tinatanggap niya ito. Ang enerhiya ng jackpot ay hindi tungkol sa mga numero, kundi sa pagkakaayon. Nakarating na si Pisces sa vibration kung saan nagtatagpo ang panaginip at realidad. At kapag nagkita ang dalawa, doon nangyayari ang mga milagro. Ang mananaginip ay nagising at pinagpala siya ng mundo dahil naniwala siya. Ano ang maaaring asahan pagkatapos ng Mayo 2025? Kapag ikaw ay pinili ng mga bituin, hindi lang basta nagbabago ang buhay mo sa isang iglap. Unti-unti itong umuusbong,
parang alon ng pagbabagong dumarampi sa kaluluwa. Para kina Aries, Gemini, Libra, Capricorn at Pisces, ang Mayo 2025 ang nagsisilbing pagputok ng simula. Ngunit ang tunay na transformasyon, nagsisimula ito sa mga tahimik na sandaling kasunod nito. Una, mapapansin mong may nagbabago sa loob mo, isang biglaang linaw ng isipan, bagong sigla, isang hindi maipaliwanag na kapayapaan o layunin. Ito ay senyales ng pagkakaayon ng iyong enerhiya. Tinutono ka ng universo gaya ng isang instrumentong inihahanda upang malinaw mong marinig ang pagdating ng pagkakataon. Pagkatapos nito dumarating ang mga panlabas na senyales. Biglaang pera, isang regalo, isang alok sa negosyo, isang oportunidad na hindi mo hinabol, pero ramdam mong para sa'yo talaga ito. Madalas mong makita ang mga numerong inuulit-ulit, gaya ng 777, 222, o 9 na isa-isa. May mga estrangherong biglang nagsasalita ng mga katotohanang tumatagos sa puso. Mas buhay ang iyong mga panaginip, para bang may mensaheng banal. Pero huwag mong ikagulat kung may mga hamon ding darating. Minsan, bago ang isang malaking tagumpay, tinatanggal muna ng universo ang mga luma. Maaring may mawala isang bagay o taong hindi natugma sa antas ng buhay na papasukin mo. Pagkatiwalaan mo ang prosesong ito. Hindi ito parusa, kundi paghahanda. Inihuhubog ka para sa isang bagay na higit pa sa iyong naisip upang ganap mong matanggap ang paparating, manatiling bukas. Isulat mo ang iyong mga panaginip, gumawa ng listahan ng mga ipinagpapasalamat, ilarawan sa isip ang iyong tagumpay, at higit sa lahat, pakinggan ang kutob mo. Kung may isang bagay na ramdam mong tama, malamang iyon nga. Ang mga biyayang ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkakaayon ng loob at labas, kapayapaan, katuparan, kalayaan. At kapag nakita ka na ng enerhiyang ito, hindi ito basta darating, ito'y dadami. Dahil kapag ang universo ang pumili, hindi ito bubulong, ito'y magpapala ng malakas. At ito pa lamang ang simula, 7. Huling mensahe, handa ka na ba? Hindi mo ito napanood dahil sa tsamba. Tinawag ka ng mensaheng ito dahil may bahagi sa'yo na matagal nang nakakaalam. Malapit na ang oras mo. Hindi lahat ay makakaunawa sa ibig sabihin ng pagiging pinili. Marami ang hindi papansin sa mga senyales, babaliwalain ang kanilang kutob at palalampasin ang pagkakataon. Pero hindi ikaw iyon. Kung ikaw ay Aries, Gemini, Libra, Capricorn o Pisces, ito ay higit pa sa isang hula. Ito ay isang kumpirmasyon. Nagbabago na ang takbo ng kwento mo. Hindi dahil may nag-abot sa iyo ng swerte, kundi dahil nakita ng universo ang iyong diwa, ang iyong pakikibaka at ang iyong kahandaan. At kung hindi ka kabilang sa 5 napiling sign, Huwag kang lumayo na may panghihinayang. Umalis kang may paghahanda. Dahil ang enerhiya ay hindi namimili. Tumutugon ito sa pagkakaayon. Kapag nakatune in ka na, gagalaw na rin ang mga biyaya. Maaaring ang susunod na alon ay may dala ng pangalan mo. Ngunit anuman ang zodiac sign mo, may isang katotohanang nananatili. Hindi naghihintay ang universo ng pagiging perpekto. Naghihintay ito ng paniniwala ng kaluluwang handang magsabing, oo, tinatanggap ko. Ng pusong bukas tanggapin kahit ang hindi nito lubos na nauunawaan. Kaya ang tanong ngayon ay hindi. Mangyayari kaya ito? Ang tunay na tanong ay, handa ka ba kapag dumating na ito? Dahil ang enerhiyang parang jackpot ay hindi lang gantimpala para sa maswerte. Ito'y gantimpala para sa mga nakaayon, nakapaghanda, at matapang. At kung narating mo ang bahaging ito, maaaring ikaw nga iyon.